Now, dito po sa mundo, makakaranas tayo ng iba't ibang klase ng mga hamon sa buhay. Okay? O mga challenges. Marahil ito po ay mga problema sa buhay na maaaring magpapalayo sa atin sa Diyos o di kaya magpapalapit palalo sa atin sa Panginoon. Nakadepende lang kung paano natin harapin at i-handle itong mga hamon na atin pong nararanasan sa buhay. Okay? Nakadepende. The same problem ang maglalapit sa iyo sa Diyos. But the same problem ang pwedeng maglayo sa iyo sa Panginoon. Ang tanong lang, paano ko ba haharapin ito? Paano ko ba ito i-handle? Yung passage natin, mag-focus tayo dito sa verses 10 to 15 sa experience ng mga Israelita. Now, bilang mga Kristiyano tagasunod ni Kristo, dapat po nating matutunan, mga kapatid, harapin at i-handle ang mga problema sa buhay sa paraan at kalooban ng Diyos. Kasi hinaharap natin yung mga problema na yan in our own human ways. Sa sarili nating paraan. Na ngayon, ang gusto naman ng Diyos sa atin, i-handle natin yung problema na yan sa kanyang paraan. Hindi sa paraan natin. God's message this morning, facing problems. Na kasi marami yon. And handling them in God's way. Facing problems and handling them in God's way. Harapin ang problema. Pero kailangan natin i-handle ang mga ito sa paraan po ng Diyos. Panoorin natin itong video clip. Siguro marami na rin nakapanood nito, pero gusto ko lang na ipakita itong video clip na to kasi in connection sa ating message. The Lord of hosts will do battle for us. Behold his mighty hand. God opens the sea with the blast of his nostrils. Lead them through the midst of the waters. His will be done. He opens the waters before them, and he bars our way with fire. Let us go from this place. Men cannot fight against a God. Better to die in battle with a God than live in shame. Raise down and down into it! Okay. Yung film na yan, kinuha yan sa The Ten Commandments. No, kung hindi nyo pa napanood yung movie na yan, pwede siya mapanood sa internet. No? Mahaba lang yung story na yan kasi nakafocus siya sa Ten Commandments. Pero napakaganda kung ikaw ang andon sa panahon na yon.
Ano kaya ang magiging reaction mo na harap-harapan binubuksan ng Diyos yung Red Sea? Facing problems and handling them in God's way. Now, sa pag-aaral po natin sa passage na ito, matutunan po natin mga kapatid yung 5 prinsipyo. 5 principles, no, kung paano natin haharapin ang mga problema sa ating buhay at kung paano natin i-handle, i-deal itong mga challenges na to sa paraan po ng Diyos. 5 principles. Okay, number 1, facing problems and handling them in God's way. Ano po ang unang prinsipyo na dapat po nating panghawakan at gawin sa oras po na mayroon po tayong mga problema sa buhay? Number 1, the first principle is, don't focus on the problem. Yan ang unang prinsipyo na dapat mong panghawakan. At yan din ang unang prinsipyo sa paraan po ng Diyos. Kasi ang tendency po natin, mag-focus tayo sa problema. Tama po? Yan ang natural po na reaction po natin. First principle, don't focus on the problem. Look at verse 10. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were sore afraid, and the children of Israel cried unto the Lord. Basahin natin sa Tagalog. Nang papalapit na ang Pharaon, na ang background pala nito, nabasa natin kanina from verse 1, nakalabas na sila sa Egypt. Tapos na yung 10 plagues, pinakita ng Diyos yung 10 salot na yon para sila ay payagan ng Pharaon na umalis sa Egypt. Kaya lang sa katigasan ng puso ni Pharaon, mas lalong pinatigas pa ng Diyos. No? Matigas ang puso mo, ngayon patitigasin ko. Lalo. Para maipakita ko sa iyo yung kapangyarihan ko. So ngayon, pinaalis na po sila at andun sila nagkampo ngayon sa disyerto malapit po sa Red Sea. So, we know the story. Nabasa natin po kanina. Nagbago ang isip ng Pharaon to the point na gusto nilang habulin itong mga Israelita. No? Siguro nakarealize, ano bang ginawa natin? Bakit natin pinayagan? Sino ngayon ang maglilingkod sa atin? So, hinabol nila yung mga Israelites at doon po nila nadatnan sa may malapit po sa Red Sea. Ngayon, ito pong nangyari sa verse 10. Nang papalapit na ang Pharaon at ang kanyang mga sundalo, nakita sila ng mga Israelita, kaya lubha silang natakot at humingi ng tulong sa Panginoon. Nang makita ng mga Israelita na paparating ang hukbo ng mga Ehipsyo, sabi dito, sila po ay sobrang natakot. Okay? Sila ay sobrang natakot na naging dahilan ng kanilang pagkabalisa, naging dahilan kung bakit nawalan po sila ng pag-asa. During that time, gusto ko maintindihan ninyo mga kapatid, during that time, sila po ay helpless and hopeless. Na-corner sila eh. No? Wala silang matakbuhan kasi yung sa harap nila, Red Sea. At nakikita nila ngayon, yung kanilang kalaban ay humahabol ngayon sa kanila. Kaliwat kanan, disyerto. So andun sila sa isang sitwasyon na wala silang matakbuhan, wala silang magawa. They were so helpless during the time and hopeless. Kaya natakot po sila. Okay? Sila ay helpless, sila ay hopeless. You know why? Dahil
nakatuon ang kanilang focus sa problema kaysa sa Diyos. Nakafocus sila doon sa kanilang kalaban. Nakafocus sila doon sa mga Egyptians na humahabol sa kanila. Nakafocus sila doon sa Red Sea sa harapan nila. Kaya po sila nakakaramdam na nawalan sila ng pag-asa. No? Nakatuon, nakafocus sila doon sa problema kaysa Diyos. Now, ano po ba ang leksyon na gustong ipaabot sa atin? Kapag tayo ay laging nakafocus sa ating mga problema, mga kapatid, listen to this. Pinapalaki lang nito ang ating takot at pangamba. Okay? Hanggang sa mawalan na tayo ng pag-asa na magpatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. So the more pala na nakatutok tayo doon sa problema meron tayo, mas lumalaki yung takot at pangamba po natin. You know what? Yung mga Israelites, habang papalapit yung mga Egyptians, sabi dito, they were sore afraid. Matindi ang takot nila. Siguro naisip nila, wala na. Dead end na, mamamatay na tayo dito. So lumalaki yung takot at lumalaki yung pangamba dahil nakafocus po sila doon sa problema. Okay? Pinaliliit din ito ang ating pananampalataya sa kakayahan at kapangyarihan ng Diyos. Tandaan po natin yan. Pag nakafocus ka sa problema, lumiliit ang pananampalataya natin. Lumiliit yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa kakayahan at kapangyarihan po ng Diyos. Kung mag-focus tayo sa Diyos, ito naman, pag nag-focus tayo sa Diyos imbes sa problema, makikita natin at mararanasan po natin ang kanyang kapangyarihan at kaparaanan. Kung paano natin mapagtagumpayan ang mga hamon sa buhay. Pag nakafocus naman tayo sa Diyos, makikita mo kung paano ang Diyos gagalaw. Si Moses, siya yung taong napakalakas ng pananampalataya. Sabi niya sa mga Israelites, kulang na lang batuhin si Moses. Dalawa ang na-record sa Bible, the meekest person in the Bible. Number 1, si Jesus Christ. Number 2, si Moses. Kasi kulang na lang batuhin siya ng mga tao. Sisihin siya ng mga tao. Pero nung sabi niya, makinig kayo, relax lang kayo. Itong mga Egyptians na nakikita nyo ngayon, hindi nyo na sila kailanman makikita pa muli. Wala pa yung solusyon. Alam na ni Moses na mayroong gagawin ang Diyos. Amen? Malakas po ang pananampalataya ni Moses. So kapag tayo po ay nakafocus sa Diyos imbes sa problema, makikita po natin ang kapangyarihan po ng Diyos. Makikita natin yung paggalaw ng Diyos sa sitwasyon. Kung paano natin mapagtagumpayan ang mga hamon po sa buhay. Na paano natin ma-apply. Kapag may hinaharap kang hamon sa buhay, no kapatid, lahat naman tayo siguro, gawin natin itong personal. Pag mayroon kang hinaharap na problema, mag-focus ka lang sa kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. Hindi sa iyong problema sa buhay. Turuan natin yung sarili ko natin na mag-focus sa Diyos. Don't focus on the problem. Ano ba yung mga problema na hinaharap natin ngayon? Possible. Kadalasan, problema sa financial na pangangailangan. Marahil yun yung pinakamalaking problema. No? Common problem ng bawat isa. Problema sa financial na pangangailangan, hindi mo na alam kung anong gagawin mo,
No, nakikita mo na ngayon si Judith parating. Okay? Kaya ikaw ngayon, nangangamba ka kasi wala kang mahawakan eh. No? Problema sa pinansyal na pangangailangan. O marahil problema sa physical na kalusugan. No? Naramdaman mo na ngayon, parang hindi talaga ako okay ah. Nangangamba ka ngayon. No? Problema sa emosyonal na karamdaman. Meron ba ditong may problema sa emosyonal? May bigo ba dito sa atin? Broken hearted. Problema sa espiritual na kalagayan. Iilan lang po yan mga kapatid, marahil sa mga problema na hinaharap natin ngayon. Kaya nga, facing problems. Kasi hindi lang isa, marami sila, Lord. Hindi ko na alam kung sino yung una kong haharapin. Kung sino yung uunahin ko. Facing problems and handling them in God's way. And the first principle, don't focus on the problem. Instead, focus on the greatness and faithfulness of God. Amen? And that's the first principle na gusto nating ma-learn ng bawat isa. Don't focus on the problem. The second principle, don't question God. Don't question God. Look at verse 11 and verse 12. And they said unto Moses, because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou dealt thus with us to carry us forth out of Egypt? Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone, that we may serve the Egyptians? For it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. No? Sinabi nila kay Moses, bakit dito mo pa kami dinala sa disyerto para mamatay? Wala bang libingan doon sa Ehipto? Bakit mo pa kami pinalabas sa Ehipto? Verse 12, hindi ba't sinabi namin sa iyo sa Ehipto na pabayaan mo na lang kaming magpaalipin sa mga Ehipsyo? Mas mabuti pang manilbihan na lang kami sa mga Ehipsyo kaysa mamatay dito sa disyerto. Now, napansin niyo ba? Makikita natin sa passage na ito na ang mga Israelita ay nagsisimula na silang magtanong at magreklamo. Naghintay sila ng 400 years kasi naging alipin sila sa Egypt 400 years. Humingi sila ng tulong sa Diyos, Lord, iligtas niyo po kami dito sa kapangyarihan ng mga Egyptians. Dumating ang time, pinaalis na sila ng Diyos. Naka-encounter lang sila ng problema, nagkaroon na sila ng question. Okay? Nag-umpisa na po, nagreklamo sila, nagtanong sila. Okay? Kini-question nila si Moses. Sinisisi nila si Moses. No? Hindi nila alam, si Moses po ay lingkod ng Diyos at sumusunod lang si Moses sa instruction ng Diyos sa kanya. Kaya nung kini-question nila si Moses, kagaya po na kini-question po nila yung Diyos. Now, tingnan niyo po. Kapag dumarating na sa atin ang mga problema sa buhay, ito yung tendency, no? Ang bilis nating magduda at mag-question sa Diyos. Have we experienced that? Pag may problema na po, minsan nagdududa na tayo sa kakayahan ng Diyos. Pag mayroon na po tayong hamon sa buhay, minsan parang question na natin yung ginagawa ng Diyos. Kaya the second principle po is don't question God. Magtiwala ka na may magandang layunin ang Diyos. No? Amen po? Amen.
ang Diyos ay mayroon pong magandang layunin sa bawat isa sa atin kahit hindi natin ito nakikita o naiintindihan. Yung alam lang natin, God makes no mistakes. All things work together for good. So alam natin gumagalaw ang Diyos, and sometimes dahil nga nakatutok tayo doon sa problema, natitempt tayong i-question ang Diyos. Now, sa oras ng pagdududa, ito tandaan natin, alalahanin mo ang pagkakataong naging tapat ang Diyos sa buhay mo. Sa oras po na parang matetempt tayo, i-question ang katalinuhan ng Diyos, yung kaparaanan ng Diyos, alalahanin po natin yung mga pagkakataon na hindi ka iniwan ng Diyos. Alalahanin po natin yung mga previous challenges kung paano ka tinulungan ng Diyos. No, alalahanin natin yun. Malaking tulong po yan. Manalig ka sa kanyang karunungan na walang pag-aalinlangan. Naniniwala tayo na ang Diyos ay all-knowing. No, alam niya lahat. Hindi siya nagkakamali kasi alam niya ang the best para sa atin. So wag po nating questionin ang ginagawa ng Diyos. Sa halip, magtiwala ka sa plano niya kahit hindi mo ito lubos maintindihan o nauunawaan. Don't question God. That's the second principle. Lord, bakit? Bakit sa dami ng tao, bakit ako pa? Lord, mabait naman ako, faithful naman ako sa iyo, pero bakit nakaranas kami ng ganitong pagsubok? Lord, kung kailan pa ako sumunod sa iyo, bakit naranasan ko ang mga ganito? Lord, bakit? Siguro yung tanong, hindi sana dapat bakit. Siguro, pwede natin itanong, Lord, ano ba ang plano mo sa buhay ko? Lord, ano ba yung kalooban mo sa buhay ko? Yun, ibang dating yon. Kaysa ang question natin, Lord, bakit? No? So don't question God. Kasi alam niya kung ano po ang kanyang ginagawa sa buhay natin. No? Si Moses, yung kagandahan kay Moses, susunod lang sa nagsunod sa Diyos. Sinabihan siya, Moses, papuntahin mo yung mga Israelites dyan. Sunod lang si Moses. Sabi ng Diyos kay Moses, Moses, sabihin mo yung mga Israelites, move forward kayo. Si Moses, sumunod lang din. No? Kasi naniniwala si Moses sa karunungan ng Diyos. So don't question God. That's the second principle na dapat po natin matutunan. Okay? Pangatlo, sa pagharap po natin sa mga problema sa buhay, sa mga hamon sa buhay, not only don't focus on the problem, don't question God. The third principle na dapat natin ma-learn, don't be afraid. Don't be afraid. Verse 13. And Moses said unto the people, fear ye not. Stand still and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. Napakaganda yung sinabi ni Moses. Huwag kayong matakot, magpakatatag kayo at makikita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo sa araw na ito. Ang mga Egyptiong nakikita nyo ngayon ay hindi na ninyo makikita pang muli. You know what? Ang takot, lahat po tayo may takot, di ba? Ang takot po ay natural na reaksyon ng isang tao. Kahit Kristiyano tayo, may mga times na natatakot din po tayo. Right? Kahit ito po ay natural na reaksyon ng isang tao, kalooban ng Diyos na palitan natin yung takot ng pananampalataya sa Diyos.
Pwede ba yon? Di ba may kanta tayo? How can I fear? When my Savior is near. Sino ba yung nag-special number ng How Can I Fear? How can I fear? Jesus is near. He ever watches over me. Worries all cease. He gives me peace. How can I fear with Jesus? Don't be afraid, sabi ng Diyos. Sabi ni Moses sa mga Israelites, huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo. Kasi itong mga Egyptians na ito, hindi nyo na sila kailanman makikita. Minsan, takot tayong harapin ang problema. May mga tao na takot silang harapin ang problema. Dahil takot silang harapin, may mga tao po na balak nilang takasan ang problema. Alam nyo, kahit anong takas natin sa problema, ang problema sumusunod. Ay pupunta ako sa ganitong lugar kasi gusto kong takasan yung problema ko na nagawa o na hinaharap doon. Pagdating mo sa ganitong lugar, may problema pa rin. Sumusunod pa rin ang problema. No? So minsan dahil sa takot meron tayo, balak nating takasan. Balak po nating layuan ang mga problema. Pero tandaan natin ito mga kapatid. Ang Diyos ang may control at may hawak ng solusyon. Kahit parang wala ng pag-asa ang sitwasyon. We believe that God is sovereign. Siya yung Diyos na may control ng lahat ng bagay. Akala mo yung sitwasyon na yan parang wala ng solusyon. Pero tandaan natin, ang Diyos ang may control. Ang Diyos ang may hawak ng solusyon. Kaya dapat lang po, pag may problema, huwag tayong matakot. Huwag kang matakot kapatid. Dapat patatagin mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Okay? Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Gusto mo maging matatag ang pananampalataya mo, andyan po ang salita ng Diyos. Ngayon narinig nyo ang salita ng Diyos, yan po ang magpapalakas ng pananampalataya nyo. Okay? So the third principle is, don't be afraid. Huwag kang matakot. Kahit gaano man yan karami ang problema na yan, huwag po kayong matakot. Okay? Don't be afraid. Number 4, don't panic. Don't panic. Look at verse 14. Verse 14, the Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangan makipaglaban pa, sabi ni Moses. Okay? Now dito po sa talatang ito, mga minamahal, pinaalalahanan ni Moses ang mga Israelita na huwag magpadala sa takot. Nire-remind niya lang, huwag kayong matakot. Huwag kayong magpadala sa takot. O huwag kayong magpanik. Kundi magtiwala na ang Diyos ay lalaban para sa kanila. Kaya mo, even ang mga Israelites, na-realize nila yon, umalis tayo. Bakit? Eh, Diyos na yung nakikipaglaban eh. Ang Diyos na nakikipaglaban para sa mga Israelites. At nakita yun ng mga Egyptians. The Lord will fight for you. So yung problema na yan, mga kapatid, kung marunong lang tayong magtiwala sa Diyos, ang Diyos ang haharap sa problema na yan. Ang Diyos ang makikipaglaban in our behalf. Basta tayo po ay magtiwala lang sa Kanya. Siya
Siya gagawa ng solusyon. Ang panic ay nagdudulot ng maling desisyon sa buhay. Tandaan natin yan. Minsan dahil natatakot tayo, nagpapanik tayo, nakakagawa po tayo ng mga maling desisyon. So ang panic po ay nagdudulot ng maling desisyon sa buhay. Ngunit, ang kalmadong pagtitiwala sa Diyos ay nagdadala ng kapayapaan at tagumpay. Kaya sabi ni Moses sa mga Israelites, sa verse 13 kanina, fear ye not, stand still. Relax lang kayo. Okay? Don't panic. Maging kalmado lang po tayo, knowing that God is with us. Pero kung hindi tayo aware sa presence ng Panginoon, that's the time na nagpapanik po tayo. Hayaan mong ang Diyos ang humawak sa laban. Hayaan mo. Hayaan mo ang Diyos ang haharap sa problema natin. Hindi mo kailangan solusyonan ang lahat mag-isa. Kailangan mong harapin ang problema, hindi mo kailangan takasan, yes. Pero haharapin mo yon, hindi mag-isa, kundi kasama mo ang Diyos. Okay? Sa oras na ikaw ay magpanik, dala ng problema sa buhay, mag-relax. Mag-relax ka lang at manalangin. Kasi minsan, ano pang pwedeng maidulot ng magpanik? Sakit. Sakit. Okay? Naramdaman mo na dahil nagpapanik ka na, nagpapalpitate ka na ngayon. Gano'n na. Para kabayo. Hindi mo na alam, ang dami mo nang sumasakit na yung ulo. Hindi ka na nakakatulog. Stress ka na. No. Pero kung mag-relax po tayo, manalangin, hayaan mong gabayan ka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. I think makakatulong yun. Harapin ang problema sa paraan ng Diyos. Mas makakapag-isip ka kung kalmado ka. Tama ba? Kaysa kung magpanik tayo, sabi ko nga kanina, makakagawa tayo ng maling desisyon. Don't panic. That's the fourth principle. Yung panghuli, ano yung una? Don't focus on the problem. Pangalawa, don't question God. Number 3, don't be afraid. 4, don't panic. And last, don't give up. Don't give up, kapatid. Verses 14 and 15. The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. And the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangan makipaglaban pa. Verse 15. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit patuloy ka pa rin humihingi ng tulong sa akin? Sabihin mo sa mga Israelita na magpatuloy sila sa paglalakbay. Now, sinabi ng Diyos kay Moses na sabihin sa mga Israelita na magpatuloy kahit na ang Red Sea ay sa kanilang harapan. That was sabi ng Diyos kay Moses, Moses, sabihin mo nga sa mga Israelita, don't give up. Move forward. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, may katabi ka din. Kapatid, don't give up. Move forward. Kapikin mo, katabi mo, baka na-discourage na.
No, move forward. Don't give up. Move forward po tayo. Okay? Ate. Kahit parang wala ng pag-asa, pero hinihikaya tayo ng Diyos na magpatuloy sa buhay. Lalo na sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Ano po ang lesson? Madalas nagbibigay ang Diyos ng solusyon kapag nakita niya na tayo ay nag-uumpisa ng lumakad sa pananampalataya at hindi sumuko sa hamon ng buhay. Ulitin ko po itong part na to. Madalas nagbibigay ang Diyos ng solusyon kapag nakita niya na tayo ay nag-uumpisa ng lumakad sa pananampalataya at hindi sumuko sa hamon ng buhay. Kaya hindi natin nakikita yung solusyon ng Diyos kasi hindi ka pa nag-umpisang lumakad sa pananampalataya. Kasi ang hinihintay natin agad, solusyon. Lord, buksan mo muna. No? Bigyan mo muna ako ng solusyon bago ako maniwala. Pero gusto ng Panginoon, move forward. Don't give up, move forward. Sa pagharap mo sa iyong mga problema sa buhay, don't give up, magpatuloy ka lang na may pananampalataya sa direksyon na pinapatahak ng Diyos para sa iyo. Kahit pa hindi malinaw sa ngayon kung ano talaga ang kanyang layunin para sa buhay. Si Moses, hindi niya rin siguro naintindihan, Lord, bakit pinadaan mo pa kami sa disyerto? Kasi doon sa disyerto, andun pala yung Red Sea. Actually, mayroong shortcut na daan para papuntang Promised Land. Pero hindi sila pinadaan ng Diyos sa shortcut. Pinadaan sila ng Diyos sa wilderness. Bakit? Andun yung Red Sea. Doon nila makikita how the Lord make a way. Okay? Hindi natin ma-appreciate yung gagawin ng Diyos kung iniiwasan po natin yung mga disyerto sa buhay po natin, mga kapatid. Kahit hindi malinaw sa ngayon kung ano talaga ang kanyang layunin, sige lang po, magpatuloy lang po tayo. Don't give up. Move forward. Now, I will close in this illustration. No, I don't know kung narinig nyo na itong kwento na to. No, ang kwento patungkol sa isang bata at ang pader ng problema. Narinig niyo na ba yan? Isang bata at ang pader ng problema. Okay? So, sabi dito, isang araw, may batang naglalaro sa kanilang bakuran nang makita niya ang isang mataas na pader. Nais niyang makita kung ano ang nasa kabilang bahagi nito, kaya sinubukan niyang akyatin. Sa bawat hakbang niya pataas, nadudula siya at bumabagsak. Sa halip na sumuko, tinawag niya ang kanyang ama at sinabi, Ama, ang hirap. Hindi ko po kaya. Wala po bang mas madaling paraan? Ngumiti ang ama at sagot, Huwag kang mag-aalala, anak. Hindi kita iiwan. Susubukan natin muli, pero sa pagkakataong ito, tutulungan kita. Hawak-hawak ng ama ang kamay ng bata habang ito'y umaakyat muli. Sa bawat hakbang, pinapalakas ng bata ang kanyang loob dahil alam niyang nariyan ang kanyang ama. Sa wakas, narating nila ang tuktok ng pader at nakita ng bata ang maganda at malawak na tanawin sa kabila. Ano ang lesson na gustong ipaabot sa atin? Minsan sa buhay, nakikita natin ang ating mga problema bilang mataas at mahirap akyatin na pader.
Kapag sinusubukan nating mag-isa, madali tayong mapagod at sumuko. Ngunit sa tulong at gabay ng Diyos, nagiging posible ang imposible. Amen? Kailangan lamang natin magtiwala sa Kanya, sundin ang Kanyang kalooban, at magpatuloy kahit mahirap ang daan. Kapag may mga problemang dumating, kapatid, huwag sumuko agad. Tandaan mo na tulad ng batang yon, hindi ka nag-iisa. Nandyan ang Diyos, handang tulungan ka. Kaya huwag kang matakot, huwag mag-alinlangan, magpatuloy ng may pananampalataya dahil sa kabila ng problema may magandang bagay na naghihintay. Ngayon, marahil hindi natin naunawaan, pero parang araw, sasabihin natin sa Panginoon, Lord, thank you sa mga wilderness na inalaw mo maranasan ko sa buhay. Dahil doon, tumatag ako. Lord, thank you na pinatawid mo ako sa Red Sea. Dahil dyan ko nakita yung gabay mo. Tayo po ay let us close our eyes, please. Kapatid, meron ka bang problema o hamon na hinaharap ngayon?